Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isang namang episode ng ating pong talakayan dito po sa Attorney Ricky Tumutorgo YouTube channel. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito, subscribe na po kayo. Meron din po tayong Attorney Ricky Tumutorgo Meta Facebook page. Kung hindi pa po kayo nakafollow, follow na po kayo. O, mga kabunyog, mga kababayan, pag-usapan natin to. Sinagot na ni Attorney Nicholas Kaufman yung mga issue tungkol sa plano na siyang palitan. Ito, talagang sinagot ni Kaufman yung issue na yan. Nakarating na siyempre sa kanya na pinag-iisipan na ng kampo ng Duterte o ng pamilya Duterte na palitan siya. Actually kasi si Sara Duterte mismo, in-interview siya ng mga vlogger na supporters nila doon sa The Hague. Tinanong si Sara Duterte kung anong masasabi tungkol doon sa usap-usapan na papalitan na si Kaufman. Ito ay matapos yung sunod-sunod na talo ni Kaufman. Lahat ng mga motions niya, lahat ng mga hinihiling niya sa ICC, walang nangyayari. Talo. Lahat talo. So, mayroong mga supporters ang Duterte na gusto nang palitan si Kaufman. Pero siyempre, ang magdidesisyon dyan, pamilya. O ngayon, si Sara, tinanong niyan, sabi niya, tatanungin niya sa kanyang ama. Kinaumagahan, mayroong interview na naman kay Sara. Ang sabi ni Sara Duterte, ang desisyon ng kanyang ama ay si Kaufman pa rin ang abogado, yung legal team ni Kaufman, yung mga lawyers na kasama ni Kaufman, yun pa rin ang legal team ni Duterte, defense team niya. Pero mayroon na daw mga instruction si Duterte ayon kay Sara Duterte. O ngayon, in-interview si Kaufman kung anong masasabi dyan sa issue na yan na siya ipapalitan. Ito yung kanyang sagot. Statement of Nicholas Kaufman, lead defense counsel of former President Rodrigo Duterte. This supposed demand to replace me emanates from the usual blogger suspects. And I am sad to say, hungry ICC lawyers crawling the corridors of the detention center. Ayan. Yung unang sentence pa lang ng sagot ni Kaufman, alam niya daw kung saan ang gagaling yun. Galing daw yun sa mga, yung mga humihiling na alisin siya, palitan na siya, galing daw yan sa mga dati ng mga blogger suspect. Siguro tinutukoy niya si Roque. Kasi usual blogger suspects. Usual. Eh dati na silang may kiskisan ni Roque. O yan, siguro yan yon. Pero mayroon ditong isa pang sinabi niya. And I am sad to say, hungry ICC lawyers crawling the corridors of the detention center. Meron palang ganun, nag-aagawan din yung mga ICC lawyers. Siguro may nagsasabi kay Duterte, palitan mo na si Kaufman. May mas magaling diyan, Siguro ito pa. The Vice President knows that the defense is currently contracted to represent the former president until the end of the confirmation process. Yung pala ang kontrata pala kasi hanggang sa katapusan ng confirmation process. Ibig sabihin, ang confirmation of charges hearing sa February 23 to 27. So ibig sabihin pala, kung kontrata naman talaga nilang pinirmahan, hanggang katapusan ng confirmation of charges. So ang confirmation of charges ay hanggang itong February 23 mag-i-start, matatapos February 27. So magdi-decide naman talaga pala ang pamilya Duterte kung i-retain pa siya after ng confirmation of charges hearing o magtutuloy-tuloy pa. So sabi niya, ang kontrata is to represent the former president until the end of the confirmation process. But both she and more importantly, the former president himself fully support me and my team. Sabi niya, as a well-seasoned lawyer herself, the vice president appreciates that to replace a lawyer 3 weeks before confirmation is a ridiculous expectation. Yun. So, medyo ito yung sinasabi ni Kaufman, mahirap siyang palitan. Kasi lawyer si Sara Duterte, lawyer si Digong, alam nila na ang malapit na ang confirmation of charges hearing sa February 23 na yan, mahirap magpalit ng lawyer na malapit na yung confirmation of charges hearing. Yun yung sinasabi niya. 3 weeks na lang. On the assumption
that the court would even release me from my current representation, any new defense counsel worth his salt would have to ask for a postponement for at least 6 months. Kumbaga ang sinasabi ni Kaufman, kung siya'y papalitan, assuming napapalitan siya, pagbibigyan ng korte, napalitan siya. Pero, sino mang lawyer na hahawak, sigurado hihingi ng postponement na wag munang ituloy ang confirmation of charges hearing sa February 23 kung papalitan siya. At posibleng mag-request ng at least 6 months para mapag-aralan niya ang kaso. During that period, not only would he have to recruit a new team of at least 6 lawyers, but he would have to learn databases full of evidence. All the while, the former president would remain detained. O ito yon, yun yung pahayag ni Kaufman. Para sa kanya, mahirap siyang palitan sa ngayon kasi malapit na yung confirmation of charges hearing. Magpapalit ba ng abogado na 3 weeks na lang confirmation of charges hearing na sa February 23 to 27? Kung mayroong papalit na lawyer na bago at pagbibigyan ng korte, sigurado yan, sabi niya, hihingi yan na i-postpone muna ang confirmation of charges hearing. 6 weeks, 6 months yan. Sa 6 months na yan, mag-hire na naman uli ng bagong lawyers, mga 6 na lawyers yan, pinakamahina na. Pag-aaralan uli nila yung mga ebidensya, yung database na napakarami daw, at pinakamababa na daw na 6 months yan. Kaya, kung 6 months yan, dagdag na naman sa panahon na madidetain si Digong, si Duterte. Yun yung sinasabi ni Kaufman. Anyway, sinasabi ni Kaufman, ang kontrata niya hanggang confirmation of charges. Pagkatapos niyan, mukhang magpapanibagong kontrata sila. Anyway, so parang ngayon, makikita natin na hindi magpapalit ng lawyers. Kasi nag-decide na si Digong na si Kaufman pa rin. Si Kaufman naman, katulad ng sinabi niya dun sa statement niya, naniniwala siyang mahirap siyang palitan sa panahong ito kasi malapit na yung confirmation of charges. Ano kasi, kung ganun pala, sinabi na rin mismo ni Kaufman na ang kontrata niya pala kay Duterte hanggang lang sa confirmation of charges hearing. Ibig sabihin, magdi-decide uli ang pamilya Duterte o sila Duterte kung ipatuloy pa siyang i-retain after ng confirmation of charges hearing. Maiksi lang naman pala yung period. Ibig sabihin, maiksi lang talaga yung period na siya yung abogado. Kung magustuhan ng Duterte, after confirmation of charges hearing, siya pa rin ang kukunin. Tuloy-tuloy na hanggang trial. Pero kung hindi siya magustuhan, yun nga, may ang kontrata nila hanggang lang confirmation of charges hearing. Kaya siguro dinelay ni Kaufman yung ang dami niyang mga motions na final inabot ng 1 taon na 'di ba? Mula nang maaresto si Duterte noong March 12 hanggang ngayon mag-iisang taon na hindi pa rin nagsisimula ang confirmation of charges hearing. Parang sinadya ni Kaufman na humaba yung bago yung kumbaga kasi hanggang lang siya confirmation of charges hearing yung kontrata niya. Kumbaga inabot na ng 1 year, hindi pa rin nakakapag-confirmation of charges hearing. Kasi pala, yung kontrata niya hanggang confirmation of charges hearing lang. Parang nakakaduda tong ginawa ni Kaufman. Parang dinelay para may bayad pa rin siya. Ewan ko. Kasi ang confirmation of charges kasi dapat nung September pa yan ay nag-motion siya ng mag-motion na wag munang ituloy. Parang nagpahaba ng billing niya. Talagang paldong-paldo na dito si Kaufman sa kasong ito. Kung totoo yung $150 million ang pesos, 150 million pesos ang niya kada buwan, ay grabe. Bilyonaryo na to. Bilyonaryo.